Okay, magandang araw mga ka-printing. Legit na supplier, interesado ka? Okay, kung interesado ka sa legit na supplier, sabay-bay mo tong iba-vlog natin. Kamakailan pa or nakaraan pa, lagi na yung may nagtatanong sa akin na baka pwede akong magbigay ng mga supplier na legit. Medyo iniiwasan ko po talaga yan. Kasi nga, syempre, pangit naman yung magsalita ng pangit sa ibang supplier, lalo na kung hindi kayo nagkaroon ng magandang transaksyon. So, naglista na lang po ako ng mga supplier na nasubukan ko na maganda naman yung serbisyo at tingin ko pwede kong i-recommenda sa inyo. So, kung interesado ka dito, sabay-bayan mo hanggang dulo. SNL Digital Moment. Okay, so in response to sa tanong nitong kamakailan lang, nagtanong si Sir Roderick Pahulas. Sir, paki-comment na lang kung mali yung pagkakabigkas ko ha. About sa supplier. So, dahil sa Sir, eto para sa ito. Panoorin mo hanggang dulo, Sir. So, bibigyan kita ng mga supplier na legit. Tapos, sama na rin natin si Carl Vincent. Sir Carl Vincent, Supatan. So, sana rin tama rin yung pagkakabigkas ko po ha. Yung sana man makakabili ng yung about sa workforce. So, bigyan rin kita ng idea about sa ganyan po. At sa ink. Ink yung tinatanong niya. Okay. So, itiretso na natin. Ano-ano po ba? Kung sino-sino po ba yung mga supplier na legit, nakilala kong legit ha, na alam kong legit, na siguradong hindi kayo mabubudol pag doon kayo nagpunta. Sa tagal ko po sa printing business, ngayon po going to 20 years na po ako sa printing business. So sa 2 dekada, syempre, unti-unti po nakapag-develop na rin ako ng relasyon doon sa mga may printing or sa mga supplier. Merong talagang kariko-rekomenda, meron din namang hindi. So, magtutok na lang po tayo doon sa mga for recommendation, ika nga, di ba? Okay, isa-isahin po natin. Simulan natin sa mga small-time printing business, no? Tulad ko, nagsimula ako sa ganyan. Karaniwan po, no, ako po'y nagsisimula po, lagi po akong natakbo ng Odeon. Baka naririnig nyo na yung Odeon. Ang Odeon po sa may Hidalgo to. Pupunta kayo ng Manila, so sa may Odeon Mall, sa may Avenida, paki-PM na lang po kung ano yung correct address na. Kasi minsan nakasanayan ko lang ano yung na Odeon Mall. D.O.C. sasakay ako ng MRT from Buendia, sasakay na po ako ng MRT. Tapos pagdating ko po sa D.O.C., bababa na po ako, Odeon Mall po. Doon po sa Odeon Mall po, naglipa na po doon ang bilihan ng printing materials. So, karaniwan po ng mga printing dati, talagang tumatakbo po ng Odeon Mall. Ganun po talaga namin. Kasi hindi pa naman dati uso yung online selling, hindi pa naman ganong ano. Kaya dati pa, natakbo po ako doon. Siguro every 2 weeks natakbo po ako ng Odeon Mall. At Sandamukal po ang nagbebenta po doon. Marami po talaga nagbebenta doon. Ngayon, andun din po yung Quap G3. Maano nyo doon, Quap G3. Actually, di ko na nga kabisado kung saan stall siya. Pero yun po, doon po ako nabili. Hanggang ngayon po, nabili ako sa kanya. Quap G3, kahit sa Facebook, makikita nyo po yan. Legit na legit po yan. So, yun nga lang, kumbaga, problema nyo kung may trust issue kayo, talagang bayad una dyan. Pero legit po talaga yan, yung Quap G3. Okay. So, pagdating sa mga supply na maliliit, photo paper, yung mga ink, yung mga sublimation paper, halos lahat po ng printing supply na maliliit, kumpleto po yan sila. Yan, katulad din po kay Crystal Image. Ganon din po si Crystal Image. Crystal Image, si Quap G3, ano po yan? Legit po yan. So, pwede nyo pong puntahan niya, pwede nyo pong, kahit sa Facebook lang po, kahit online buy po kayo, hindi po kayo maluloko sa mga yan. Okay, ano pa po? Pop Trade. Si Pop Trade po sa Facebook, makikita nyo rin po si Pop Trade. Legit po yan. Maraming pwesto yan si Pop Trade. Dati, meron yan sa San Pedro, meron sa Binyan. So, papunta Santa Rosa, meron din. No, marami po yan si Pop Trade. So, kung mga supply din ang bibili nyo, actually medyo mataas na ng konti si Pop Trade compare kay G3. Pero kung saan kayo malapit, siyempre, mas maganda kung doon kayo kumuha. At least, pwede nyo dalawin ng personal at
pwede nyo po makapamili kayo doon. Marami kasi kayo makikita. Actually, nakakaduli nga pag pumunta kayo sa kanila, sandamukal po yung makikita yun sa printing. Okay, sino pa po? Top trade. So, pagdating sa mga ano po to, sa mga maliliit na supply po. Sa maliliit na supply, ganyan po. Pagdating naman po sa mga ilaw, pang signage, yung mga tawag dito, yung mga bilog na may lighted na LED na yung loob, iSign po. Legit po iyan. Kahit sa Facebook niyo po lang hanapin si iSign, tapos makipag-transact kayo sa kanila, wala ho kayong kakaba-kaba dyan. Legit po na supplier yan, si iSign. Okay, isa pa. Ang pwede ko rin ma-recommenda sa inyo na legit na supplier na kahit sa Facebook lang nyo makita, pwede kayo magtiwala. Kay Kelin. Yung Kelin po, malaki pong supplier yan, actually. Pagdating kay Kelin, kahit sa Facebook lang po kayo makipag-communication dyan, wala ho kayong kakaba-kaba dyan. Legit na supplier po yan. Isa pa, AG Global. AG Global po, kahit sa Lazada, makikita nyo po. Kay AG Global naman po, ang mga supply na nabibili ko dyan is ink, Ecosolvent ink, yung pull-up banner. Kay AG Global po galing yung mga ganun na nabibili ko karaniwan. Kay Ella Cruz, hindi ko alam kung ano ni Miss Ella Cruz Pasensya na, Miss Ella Cruz. Si Miss Ella Cruz, sa messenger ko na nga lang siya nakaka-chat Pero yung mga pull-up banner ko, tsaka puncher ko na semi-automatic, kay Miss Ella Cruz po galing. So, legit po yan si Miss Ella Cruz. Okay. Pagdating naman po sa printer, nakakadami na tayo. No? So, pagdating sa printer po, sino po pwede kong i-recommenda sa inyo pagdating sa printer? Pagdating po sa workforce printer po na nagbebenta po ng ganyan po, actually sa mga Lazada lang pwede na kayo bumili. No? Marami, no? Kahit sa mall pwede kayo bumili. Ngayon, pagka workforce po ang bibili nyo, need nyo po talagang i-convert or ipa-chipless. Dahil kung hindi po, ay durog po kayo dyan. So, doon po papasok ngayon yung, kaya ako naman nire-recommenda si Mr. RM Tutanyes. Si RM Tutanyes po, nagbebenta po siya nung converted na. So, hindi na kayo mamomroblema. So, ganun po. Kay RM, kaya ako siyang nire-recommenda ko, subok ko na po. Actually, anytime tawagan ko yan pagka nagpapadala ng printer. Na ganun po kabilis kausap si Mr. RM Tutanyes. At pag nagtiwala sa iyo si Sir RM, kahit wala pa po kayong deposito, padadala sa inyo yung printer. Ganun po ka-legit yung taong yan. Uniprint. Siguro naman nakikita nyo na rin si Uniprint. Katulad din ni PopTrade po, etong Uniprint po, bukod po sa nagbebenta ng supply, nagbibigay ito ng mga pre-tutorial. So yung mga gustong pumasok sa printing na mga medyo kinakabahan dahil hindi pa ganong marunong, Uniprint po. Nagbebenta na sila ng mga printer, nagbibigay pa sila ng mga pre-tutorial, tapos sari-saring materials din po makikita nyo sa kanila. Legit din po ito, Uniprint. So sigurado kayo dyan, hindi kayo kakabakaba dyan. Ano pa? PTC. PTC po, napakatagal ng supplier ko. So, sila po nagsusupply sa akin ng tarp, yung mga Sintra board, acrylic, at sandamukal na mga supply. So, legit po yan, PTC. So, pag PTC, wala kayong kakabakaba dyan, bukod sa mura, legit po talaga yan. Okay, ano pa? I-diretso na rin natin, etong most wanted. Etong most wanted po, meron to sa may, ang kabisado ko na meron to, hindi ko lang alam kung hanggang ngayon sa Monumento. Rekomendado rin po ito, itong most wanted. Itong most wanted po, dito po ako bumili ng kauna-unahan kong machine. Itong DX7 na nandun sa Barangay Nara. Yung sa shop ko na SNL Nara, sa kanila po galing, most wanted. Ang pangalan ng machine ko is Samsung. O, kapangalan ko pa. Samsung DX7 po yung DX7. So, itong most wanted, legit po ito. Hindi ko lang po alam kung bukas pa yung sa Caloocan. Okay, ano pa? E-Sprint. Siyempre, E-Sprint. Ito, nakikita nyo pong background ko na machine, galing po ng E-Sprint yan. Super legit po yan, yung E-Sprint. Pagka naman po E-Sprint, makakatiyak kayo na talaga pong at saka napakalaki po, napakarami ng e-sprint. Sa buong Pilipinas ata sandamukal na po yung e-sprint. So, ang serbisyo ng e-sprint, napakaganda naman po talaga rin. Yung mga machine na binibenta nila, puro legit po yan, puro mga quality po yung nila. Medyo mataas nga lang ang e-sprint. Biglang hindi ko sinisiraan po Pero ganun po talaga. Pagka gusto nyo ng quality, ganun naman talaga. Mag-ano kayo sa mamahalin din Ito,
Medyo mahal nga lang ang kuha ko. Pero e-sprint, legit na legit po yan. Okay. So, kapag ka po e-sprint kayo kukuha po, pati po yung dealer nila na ano, isend ko sa inyo kung gusto nyo dun sa e-sprint. E-sprint, nagbibigay sila ng mga parang installment. Katulad itong nasa likodan ko po, kinuha ko po ito na installment. Down payment lang po ako, then yung remaining po is installment ko na ano, na kinuha. Meron pa, si Sir Victor Toledo. Hindi po yan yung singer na kumanta ng Panjapan. Hindi po yan yun. Pero po, singganda lalaki din yan ni Sir Vic. Si Sir Vic, nagbebenta ng mga machine, mapa brand new or mapa second na, nagbebenta rin po yan. Legit na legit din po yan. So, hanapin nyo na sa Facebook yan. Nagkaroon na rin po ako ng mga encounter sa kanya na albo, katulad ng dati, pagka naglolo ko yung machine ko. At ito po si Sir Victor, mapagkakatiwalaan niyo po na kahit po anong oras, pag piliin niyo po yan, taong yan. Ang nakakabilib dyan, hindi ibig sabihin na hindi kanya customer pa, hindi kanya sasagutin. Pagka po matutulungan kanya, tutulungan ka po niya. Yan po si Sir Victor Toledo. Napakabait po yan. Legit yan si Sir. Okay, sino pa? Meron din po mga legit na katulad po ni Alexander Boras. So, kahit sa Lazada, makikita niyo po yan. Sa Facebook, makikita niyo po yan. So, mura po yung mga ano po yan. Legit din naman po yan. Okay, sino pa? Jade Tarpaulin. Pag tinignan niyo sa Facebook, Jade Tarpaulin, ito po yung nagkaraniwan na bibilang ko ng head. So, si head. Kasi, ang madalas na binibili ko sa kanyang head is head ng DX11. So, Jade Tarpaulin, legit din po yan. Ilang beses na ako nagkaroon ng transaction niya at never po nagkaroon ng problema. Sino pa po? CJ Manila. CJ Manila, ganun din po. CJ Manila, nagre-repair technician po, at the same time po, nagbebenta ng mga machine, nagbebenta rin ng mga ano. Sino pa po supplier? Pagdating po sa tarpaulin machine, pagka supplier naman po ang hanap niyo po, huwag na kayong maghanap ng todo. Kaharap niyo na po. Pagka po tarpaulin machine po, sa ngayon po, nagbebenta na rin po tayo ng tarpaulin machine. So kahit anong machine po ang kailangan niyo po, meron na rin po tayo. So meron na rin tayong contact sa China, nagaan na rin po tayo. Pero kung sino po ang malapit sa inyo at nasisiguro nyo, makakaharap nyo, makakaano nyo, para mas buong tiwala po ninyo, doon po kayo kumuha. Hindi ko sinasabing sa akin kayo kumuha, laging gano'n, no? Pero kung malapit kayo sa akin, at pwede naman po kayo sa akin kumuha. Legit na legit po ako, tatlo po yung shop natin, pwede nyo akong hanapin. At hindi ko kayo matatakasan. Yun yung po kagandahan. Kagandahan po sa pagkuha ng supplier po kasi is yung magkakaroon kayo ng after sales. Kaya kung kayo ay halimbawa, taga Mindanao, katulad ni na Sir Maru, wag sa akin. Yun ang advice ko yan, ha? Advice ko na mismo. Wag sa akin kung sa malayo kayo sa akin. Bakit? Ang area ko po ay San Pedro, Muntinlupa. Kung kayo malapit sa akin, advisable, sa akin na kayo kumuha. Bakit? Ang kaya ko ipangako sa inyo, kung lalo dito kayo sa area rito, pag tinawagan nyo ako ngayon, bukas nasa inyo ko. Ganun po kabilis yung ano. Bakit? Unang-una, ilan pa lang po ang machine na napakawalan ko. So, ibig sabihin, ilan pa lang po yung mini-maintain ko. So, ibig sabihin, kaya ko pang mangako ngayon na kung may problema machine mo, lalo kung tarpaulin, taga dito ka lang hanggang Muntinlupa, Binyan, Pasita, Santa Rosa, Tagapo, bukas sa bukas. Pag PM mo sa akin ngayon, bukas sa bukas, sigurado na naandyan ako sa inyo. Ako po mismo, personal na magme-maintain. Ako po personal na aayos ng inyong machine. So, yun po isa sa mga pinaka-importante sa pagpili po ng supplier. Pagpili po ng supplier, kung sino yung malapit sa inyo, kaya kasi sabi kong, kung malayo kayo sa akin at may malapit kayong supplier, doon po kayo kumuha. Huwag po sa akin. Kasi kung malapit sa inyo yung supplier na yun, at least anytime pwede nyo pong puntahan. Makakaasa kayo na kaya nyo kuligligin. Pero, siguraduhin nyo rin na yung supplier na kukunan nyo, kaya nyo nga kuligligin, ha? Kasi talo kayo pagka hindi. Pagka ang supplier na kukunin nyo, hindi rin naman nakakaunawa sa pag-maintenance, advice ko po, huwag kayo dun sa kanila kumuha. Kasi ang mangyayari po, i-schedule po nila kayo. Bakit kayo ini-schedule na matagal? Karaniwan na po, ang mga technician po, magkaka-connection na po yan. Magkaka-connecta na po yan. Kaya ang nangyayari, pag kinontak mo siya, hahanap siya ng available na technician, hihintayin niya yung kung kailan yun available at doon kanya ipapasa. Okay, naunawaan niyo po. Unlike po, halimbawa, kung malapit kayo, kunyari sa akin,
taga San Pedro lang rin kayo, abay bago po pumasok, dadaanan ko po kayo. Ganun lang po kasimple yan. No. Kapag ka naman po, halimbawa, katabi kayo, malapit kay Sir Victor Toledo, ay sigurado po yan, andyan din kagad yung mga technician niya. Ganun po yun. Yun po yung senaryo. Ang karaniwan nagiging problema natin, pagkuha natin, lalo na kung machine, yung after sales po ang nawawala. Naging problema ko rin po yan. Kaya, halimbawa, katulad sa akin, kay Most Wanted, kunyari, ay, huwag magagalit sa akin ng Most Wanted, ha? Kalookan sila. Nung nakuha ko po yung machine sa kanila, legit naman po talaga sila, yung machine, ang problema, kalookan sila, San Pedro ko, pag nagkakaproblema po, ay napakatagal po ng, at wala na po silang after sales. Yun po naging problema namin. So, pero kung tutusin, nakatulong po sa akin. Dahil simula nun, natuto po ako na mismo mag-repair ng aking machine. Although, computer technician ako, pero wala akong background sa malaking machine dati. Pero nang dahil nga po, walang after sales, at kailangan ko nang gamitin, natuto po akong unti-unti hanggang sa simula po nun, never po nilang naservisan yung aking machine. Naservisan lang po nila, yung nag-limit lang po yung time. Kasi nilagyan pa nila ng password pala yun. So, yun lang po. At sana may naitulong sa inyo, no? At kung interesado ka sa mga gantong content, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Ngayon, kung meron pa po kayong gustong malaman, paki-comment nyo lang po sa comment section. Then, kung meron naman akong hindi nabanggit na supplier, sorry na po doon sa mga supplier na hindi ko nabanggit, then, yung mga iba dyan nakakaalam, paki-comment na rin po sa comment section po. Yun lang po sa susunod na kwentuhan natin. Maraming salamat po.